The Justice Department says 3 of the couple's tax cases have been dismissed. The details of that story and more from News 5 correspondent Mon Gualvez, who's covering both the DOJ, the Department of Justice, and the Department of the Interior and Local Government today. Mon, doon muna tayo sa mga tax cases sa mga diskaya. Okay, ano ang nangyayari doon? Hi, Lord. Well, dinismiss ng Department of Justice o DOJ yung 3 kaso na may kinalaman sa excise tax na kinakaharap ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. This is related sa isinampang reklamo ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mag-asawang kontraktor dahil sa mga mamahaling sasakyang hawak nito. Paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, importer at hindi ang bumili ng sasakyan ang dapat magbayad daw ng naturang excise tax. Kaya naman, lusot sa 3 kaso itong mag-asawa. Pero 2 sa 5 kaso ng mga diskaya na may kinalaman nga sa buwis ang nakita naman ng prima facie evidence na nagkaroon sila ng paglabag pagdating sa National Internal Revenue Code o tax code sa bansa. Ang sabi ni Attorney Martinez, they failed to supply and truthful information on their respective income tax returns. In short, kinonceal yung kanilang mga true income through their ITRs for 2 taxable years in 2020 and 2021. Ginawa raw ito ng mag-asawa bilang sole proprietor ng St. Gerard Construction na kanilang pinamumunuan o pinagmamayarian. No? So, right now, 2 yung nag-push through pa rin na kaso na may kinalaman sa mga taxes. Lord. Okay, parang tawag nila dyan yung the Al Capone method. No? Nung panahon na yon, yung sikat na gangster na si Al Capone, nahirapan sila ma-pin down kasi wala silang makuha ang ebidensya. Boom, niyari nila sa tax, doon nila nadali. Nadali ng gobyerno si Al Capone. Pero of course, isa lang yan sa mga maraming kasong hinaharap nila. Sa DOJ pa rin, Mon Gualvez, ano ng update sa ibang kaso involving flood control project anomalies? Umuusad naman ba? Well, sa DOJ kahapon, ilan sa mga napag-usapan dyan ay yung plunder cases na kinakaharap ng mga respondents. 3 separate plunder cases ito. So mga pinaka-highlight dyan is yung unang isinampa na plunder case versus Ako Bicol Party List Representative, former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pangalawa, yung kay Senator Jingo Estrada. At pangatlo, kay former Senator Bong Revilla. Yung kay Zaldico, ito'y ongoing na. Meron silang 60 days ang DOJ to resolve the said case. Itong PI, preliminary investigation. So dito, sinasabi na kung sakaling hindi magbigay ng side and counter affidavit itong side or camp ni Zaldico, hindi rin nila ito hihintayin para ma-delay itong pag-resolve nga sa naturang issue or kaso. Abang itong sa kina Revilla at Jingo Estrada, kahapon lamang nag-start yung pinaka-PI, and yesterday hindi humarap yung 2 senators or former senator, and ang sabi naman ng Prosecutor General natin na si Richard Anthony Fadulion, wala naman daw problema dahil reception of records lamang ang ginagawa usually, at ito ay mismong pagtanggap lamang ng mga dokumento. Yung isa nga sa mga respondent na si former DPWH Secretary Manuel Bonoan is physically present yesterday, at ang sabi niya, he is ready to face the case filed against him. Sinasabi naman niya na wala siyang kinalaman dito. Malinaw daw yun. Di rin daw siya alis ng bansa para harapin itong plunder case hearings na mangyayari starting February 12. PI, yan ang sinasabi ng marami pag nakita nila yung tax nila. Ayun, oo nga. Quarterly, mga ganun. Philippine Islands! Okay, Mon, sa ibang kaso naman tayo. Atong Ang and the missing Sabongeros case, iniintay pa ng Department of Justice ang isa pang arrest warrant na posibleng ilabas ng isang korte laban sa gambling magnate. May detalye ka ba dito? Yes, actually, yung regional trial court na hiniintay pa ng DOJ is in San Pablo, Laguna. Tama, ayan. I'm just checking my records. It's in San Pablo, Laguna. Ito yung huling regional trial court na posibleng maglabas nga ng arrest warrant din laban kay Atong Ang kaugnay sa umunoy kidnapping ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, ang regional trial court nga ay mula sa San Pablo, Laguna na maaring huling warrant of arrest na laban sa
negosyante. Meron na kasing unang dalawa na naglabas ng arrest warrant laban nga sa laban kay Ang. Ito ay sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas. Natanong ng media kung may mga inihain bang mga motion ng kampo ni Ang kaya hindi pa nakakapaglabas ng arrest warrant itong San Pablo, Laguna RTC. Ang sabi ni Fadulyon, wala naman daw siyang knowledge kung meron daw motion to quash that were filed, but there are motion for reconsideration filed by both camps. At ito daw yung hindi na niya pwedeng komentan or bigyan ng komento. At yun nga, they are just following it up kung anong resulta na ng ginagawang ng naturang regional trial court. So, cambio Denise. tayo ng topic. Mon, ano? Okay. Si Atong Ang, magkano yung patong sa ulo niya? 10 million, 10 di ba? million ata. 10 million. oo. Ng DILG. Pero, dito naman, another case involving the murder of a police officer, ang patong sa ulo nung hinahanap, anong pangalan niya ay si Mon Salamat ba ito? Ay 1 million. Okay. So, isayin natin, no? Itong, what can you tell us about the case? Pinaghahanap pa rin itong si Salamat, Mon Gualvez. Ano raw ang detalye? Yes, okay. Dito kami sa Camp Crame ngayon, Lord and Denise, katatapos lamang ng press conference ng PNP at ng DILG regarding two cases Yes. involving the death of mga police officers. Una, yung mag-ina, si Police Senior Master Sergeant Mollenido at kanyang 8 taong gulang na anak. At pangalawa, itong si Police Staff Sergeant Kasaway. No? At ito yung nilagay sa septic tank, no? Para lang mag-idea. So yung binabanggit ni Lord kanina na nakapatong na 1 million pesos, ito yung sa gunman dito nga kay Kasaway, who happens to be Julian Salamat, na mas kilala bilang Mon Salamat. So, nagpakita ng kuha ng CCTV ang DILG at ng PNP regarding dito. Hindi kita sa video actually yung pagpatay, pero maririnig ang mga putok ng baril. Matatandang natagpuan nga ang katawan ni Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. sa septic tank matapos mawala noong araw ng kanyang birthday. Nagpaalam daw ang biktima sa kanyang asawa. Noon nakikitain lamang ang isang asset pero hindi na nga ito nakauwi. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na tinarget talagang patayin ang naturang pulis dahil sa nasagasaan itong grupo na inoperate nila noong Disyembre na may kinalaman sa illegal na droga. Diniscount na nila yung initial motive na dahil lamang sa biruan kaya napatay itong naturang pulis. 4 na suspect ang hawak ngayon ng PNP kabilang isang pulis na hindi umano agad inireport ang nangyari. Naglabas na nga rin ng DILG ng 1 million pesos para makapagtuturo sa gunman na si Julian Mon Salamat at 7 pang nananatiling at large. So, singit lang sa ang tanong, kaso. Mon. So, yung kahapon na mga report na nagkabiruan lang daw at doon nagkapatayan, wala na yon. Kasi yun That naglalabas is the yung initial kahapon. parang mga information. Oo. Pero when they dig deeper, dito nalaman na may kinalaman talaga na talagang tinarget itong Oo. si Kasaway ng grupo ni Salamat, no? Dahil nga kabilang itong grupo sa parang may mga illegal drug operations dun sa area na nadiskubre nitong si Kasaway. Oo. Speaking of not reporting, okay, yung pangalawang kaso pinag-uusapan natin, double murder case, mag-ina over 400,000 pesos na sasakyan, yun ang sabi, no? Itong Molinido double murder case. Nadamay lang daw yung anak. Mon, pakwento sa atin. Okay, itinuturing ng case closed, Lord and Denise, no, ng DILG at ng PNP itong pagpatay sa mag-inang Mollenido. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, arestado na ang mag-asawang suspect at iba pang may kinalaman sa pagpatay. Tama ka, pera ang nakikitang motibo ngayon sa krimen. Base kasi sa investigation, may pinabibiling sasakyan itong biktima sa car sales agent at asawa nito na inaanak nila sa kasal, ha? Ay. Nakapag-down na raw ang biktima ng 550,000 pesos. At para makadagdag pa sa perang pambili ng sasakyan, ipinabenta raw ng biktima ang MPV nito sa halagang 450,000 pesos. Pero sa halip na ibigay ang bayad sa napagbenta ang sasakyan, dito na nga binaril ng sospek ang biktimang si Dayan Mollenido. Nangyari daw yan mismo sa bahay ng nasabing car sales agent. At dahil kasama nga noon
ni Dayan yung kanyang 8 taong gulang na anak na si John. Dito nadamay ang bata at pinatay na rin ng mga Oo. suspect. Pagkatapos niyan, At hindi binaril ito mas mo, na? nakabigla. Isinakay daw ng sasakyan ng mag-asawang suspect yung mga labi ng mag-ina. Bumiyahe sila pa Baguio habang kasama pa ang 3 anak, ages 6, 8, and 10 Wow. years old ng mag-asawang suspect. Dito na raw magkahiwalay na itinapon yung mga bangkay nito. Pagkatapos, pumunta ang mag-anak sa isang motel sa Fairview, Quezon City at doon natulog. Mula dyan, nagpunta sila ng Pansol, Laguna at natulog muli. Saka sila bumalik ng kanilang bahay. Wow. So, sa ngayon, nanatiling nasa restrictive custody naman yung asawa ng biktimang si Dayan. Oo. Bukod sa pagdamay kasi sa kanya ng isa sa mga suspect, Person of interest. kaduda-duda rin daw na agad niyang ipinakremate yung labi ng kanyang misis at hindi rin umano ito nakitaan daw ng labis na pagdadalamhati. Oo. Nauna nang iniurong yung kaaso laban dito sa asawang pulis din ng biktima, pero again nilinaw ng PNP under restrictive custody pa rin ito dahil person of interest pa rin siya ng krimen. Grabe, no? Yung bata daw, hindi binaril. Sinakal daw, di ba? Nilagyan ng supot sa ulo. Binalot ng supot. Wow. Grabe. Mon, speech. May gusto ko pa itanong kay Mon Galvez. I know Mon has a tight schedule, so papasalamatan na natin ang ating News 5 correspondent, Mon Gualvez. Maraming salamat, Mon.